Ako po si kapatid na Leonardo Flores. Ako po ay isang dating Katoliko. Namana namin sa aming mga magulang, lalong-lalo na yung aking ina. Siya po ay palasimba, madasalin. Yan ang ipinamulat sa akin ng aming mga magulang, lalong-lalo na ng aking ina. Ang pamilya po namin kapag kayo may pistahan o kaya mga Pasko, eh, sineselebrate po namin yan. Kasi buo-buo ang aming paniniwala na talagang ang Iglesia Katolika ay siya talagang tunay na reliyon. Natatanaw namin ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Minsan natatanong sa isip ko, ano itong Iglesia ni Cristo? Ang dami ka kung bawal diyan sa Iglesia, bawal kumain ng dugo. Kaya sabi ko, hindi, wala po ako interest no na ipahanap pa ng ibang reliyon. Meron naman po akong dalawang kaeskwela na Iglesia ni Cristo. Taga rito rin sa Caridad yung isa. Yung isa po'y taga-bayan. Inanyayahan ako. Baka pwede sumama ka sa amin sa pamamahayag. Pamamahayag na ano? Yung salita ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Oh, alam ko na yan. Marami na ako natutunan doon sa nagtuturo sa akin. Eh, hindi pala kayo nakakaintindi ng Biblia eh. Eh, yung nagtuturo sa akin eh, talagang binabasa sa Biblia eh. Ang Panginoong Jesucristo Diyos sa inyo tao, di magtanong ka. Isasama kita. Eh, wag na, ba't ako mag-aksya pa ng panahon eh. Baka kung ano-ano lang sabihin ng ministro ninyo. Wala namang masama na magtanong ka. O sige, pupunta ako doon. Pero wag na yung pamamahayag. Ang gusto ko makausap, yung mismong ministro ninyo. Pwede naman na niya. Kaya nagtakda po kami ng araw. Gabi po yun ang nangyari gabi. Pagkatapos ng aming klase, doon na kami dumiretso. Si Isidro Manggit, sabi niya, magtanong ka na lang muna ng gusto mong malaman at di sasagutin ko sa pamamagitan ng Biblia. Ito muna ang tanong ko, talaga bang naniniwala ka sa Biblia? Opo, naniniwala po ako sa Biblia. Diyan po yung salita ng Diyos. Okay, anong gusto mong malaman? Ang gusto ko pong malaman ay ang tungkol sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na di umano ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa inyo. Ayun, nagkakamali po kayo. Binabasa po nung nagtuturo sa akin, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yamang sinabi mo na naniniwala ka naman sa Biblia, babasahin ko ang Biblia. Sapagkat ipinagpapaon ako sa iyo na walaan niyang talata sa Biblia na nasa tamang salin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Maliban na lamang kung mali ang pagkaunawa, ano ang niyang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo tungkol sa tunay na Diyos? Binasa po ang Juan 17:1 at 3. At ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ano ang niyang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ikaw lamang, Ama. Sa makatwid, pag sinabing iisa, meron pa bang iba? Wala na po. Ay, paano po yung mga talata? Nagbigay po ako ng talata ng Biblia. Yan po ay nasa maling pagkaunawa. Talagang ang sinasabi ng ministro, ni Isidro Manggit, ay talagang pa nasa Biblia at saka maliwanag na maliwanag. Kaya bumalik po ako doon sa nagtuturo sa akin. Sinabi ko po yung paliwanag nila. Sabi, oo nga, mababasa nga natin sa Biblia yung sinasabi nila. Eh, paano naman anya itong nasa 1:5:20? Nagbigay na naman po ng talata. Ipinaliwanag po niya, ito ang buhay na walang hanggan. Di ba ba? Nakalagay doon. Balik na naman po ako doon sa kay Isidro Manggit. Sabi ng Isidro, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng talata niya. Sa madalit sabi, ang ginawa ko po, halos pabalik-balik, punta rito sa kabila, balik na naman sa kabila. Hanggang sa kahuli-hulihan, ang sabi ni Isidro Manggit, nababakas ko sa kalooban mo na ibig mong malaman ang katotohanan. Hanggang isang gabi, ako po ay nanalangin. Sa kauna-unang pagkakataon, hindi ako nag-antanda ng Santa Cruz. Sinabi ko sa akin panalangin, Panginoon Diyos, naguguluhan ako. Gabayan mo ako upang malaman ko ang lubos na katotohanan, upang mapaglingkuran ka ng tama. Dumating po ang araw na linggo. Muli akong pumunta ng bayan, ako nagbibisikleta. Pagdating po dyan sa bayan, may intersection po dyan. Pagkalampas mo doon sa intersection na yon, kaunti na lang, baka ito hanggang kalsada na lang halos, simbahan na. Pag naman kumanan ka, tagbakin, yun ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Dire-diretso na po ako. Pagdating ko sa may intersection, mayroong biglang humarang sa akin, dire-diretso yung sasakyan, kotse.
Kaya ang tendency ng aking bisikleta, sa halip na dumiretso papunta sa simbahan, kumanan. Napakanan po ako. Pagkanan ko po, tuloy-tuloy ang tipa ko. Umaga yun, tuloy-tuloy ang tipa ko. Ba, malayo na pala ako sa simbahan At malapit na ako sa kapilya na Iglesia ni Cristo. Ano kaya kakundalahan ko ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo? Hindi pa po ako nakakadalo ng pagsamba sa Iglesia ni Cristo. So, dumiretso na po ako sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po ako bumalik para pumdalaan sa simbahan. Pagdating ko sa loob, winelcome naman po ako ng mga may tungkulin. Kapatid, saan lokal ka? Ano pong lokal? Meron po ako hinahanap dito dalawa kong classmate. Yung isa po ay si Ka Edgardo, yung isa naman po ay si Ka Israel. Ay, yung si Ka Edgardo, ando na sa koro. Mga awit po eh. Mamaya nyo na sila makakausap. Pumasok ko na lang muna para makasamba. Sasamba ka ba? Opo, pag-o-observe po ako ng pagsamba. Tama-tama naman ang leksyon sa pagsamba ay tungkol kay Maria. Tapos ipinaliwanag po ng ministro ang mga aral. Pagkatapos ng leksyon, nanalangin. Sa kanilang pananalangin, doon na po nabagbag ang loob ko. Hindi ko maipaliwanag isang damdamin na naranasan ko sa loob ng kapilya. Kaya, nung paglabas ko, hinanap ko yung mga kaskwela ko. At sinabi ko sa kanya yung naramdaman ko. Nagpasya na po ako magpadoktrina. Ang aking pong mga magulang, mga kapatid ko, lahat naman po sila Katoliko. Nung malaman po nila, ay ako po ay nabautismuhan na. Nagalit po. Siyempre, ang paniniwala nila ay ang Iglesia Katolika at siyang tunay na reliyon. Kaya nagalit sila. Sabi ko sa kanila, nakita ko po ang katotohanan. Kaya hindi lamang ako, sana kayo din. Sabi ng nanay ko, ay hindi. Hindi kami aanig dyan sa reliyon mo. Laking pasasalamat ko po sa Panginoon Diyos. Dahil din sa gabi-gabi kong pananalangin, sa gabi-gabing pagpapanata, na sana sila man ay maging Iglesia ni Cristo rin. Kaya nung sila po'y makapakinig, awa na rin po ng Panginoon Diyos. Nakaunawa po sila unti-unti. Sila po ay sabay-sabay na nabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga magulang ko po, mga kapatid ko po, ay lahat po naging Iglesia ni Cristo. Natutunan ko na kinakailangan po ang tumulong sa gawain pagpapalaganap. Kaya kahit saan lugar po ako makapunta, ang ginagawa ko po, buhat na ako ay maging Iglesia ni Cristo. Naunawaan ko na kailangan ang tao, hindi lang ako ay maligtas, sapagkat yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos, na sila'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Habag ang nadarama ng puso ko. Kaya hanggang sa ngayon, buhat noon, tuloy-tuloy po ang ginagawa kong pag-aanyaya. Kagaya ko po, ako'y inanyayahan ng aking mga classmate na Iglesia ni Cristo. Ang kanilang damdamin, habag, sapagkat kung ang tao ay hindi maging Iglesia ni Cristo, walang kabuluhan ng tao. Magagawa lang ng tao ang tunay na paglilingkod at makakamit ang pangakong kaligtasan kung siya'y nasa loob ng Iglesia ni Cristo.